Wonders 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagot na natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol syempre sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. Simulan natin dito sa online viewers ng Itbulaga kanina, no? During Sugod Bahay mga kapatid. Take note, during Sugod Bahay mga kapatid po ito, pero naka 86,000k na po ang online na viewers dito po sa Itbulaga TVJ na YouTube channel pa lang po yan. And pagdating naman dito sa TV5 Philippines na YouTube channel ay merong 32k na nanonood. 32k na nanonood during Sugod Bahay mga kapatid po ito, and mas tumaas pa po ito during Give Me 5. Oo nga po pala mga Kadabarkads, dito po sa Itbulaga TVJ na YouTube channel nagkaroon ng problema. Nagba-blackout po yung screen ng pinapanooran ko po na live dito po sa Itbulaga TVJ. Kaya marami po ang nagrereklamo na bakit po ganon. Parang naulit-ulit yung nangyari nung nakaraan na nagba-blackout. Kaya yung iba naglipatan sa TV5 Philippines na YouTube channel. Pero ngayong araw naman mga Kadabarkads, wala namang nangyaring lipatan po ng YouTube channel kasi mataas naman yung online viewers ng Itbulaga TVJ, 86,000 po, no? Kahit na nagkakaroon ng konting problema dito po sa online live ng Itbulaga sa YouTube po nila. So sana magawan po ito ng aksyon ng TVJ Production or baka sa YouTube na to, technical issue ba to? Kasi naulit na naman po yung nangyari noong nakaraan. So ang Sugod Bahay mga kapatid po ngayong araw ay live na live mga Kadabarkads, and nandirito sila sa Barangay 591 and 592, Zone 58, Santa Mesa, Manila. And yung nasugod bahay mga kapatid nga po dyan, yung nabunot doon ay nakapag-uwi po ng tumataginting na 60,000 pesos plus mga regalo. At oo nga po pala mga Kadabarkads, di ba nitong mga nakaraang araw, si Bossing Big Soto po ay nasa Hong Kong. Kasama po ang kanyang pamilya, sila Tali, sila Pauline Luna, si Bibi Mochi at ang iba pa niyang family. Nandyan po siya sa Hong Kong. And ngayong araw nga po ng Miyerkules, andirito na agad sila sa Pilipinas. So ginawa lang pong Cubao, 'di ba, yung Hong Kong. Ilang araw lamang, andirito na rin po agad sila. So yan po yung kagandahan pag recorded po ang naturang programa. Nakakapagliwaliw po sila habang ang kanilang programa ay umeere. Unlike pag live araw-araw na talaga namang sobrang hectic ng schedule and hindi nyo na magagawa yung family bonding. So ngayon, nauunawaan ko na kung bakit kailangan talagang mag-record or mag-recording ng episode ang Itbulaga. Samantalang kanina naman po mga Kadabarkads, meron pala tayong special guest or special na bisita dyan po sa studio ng Itbulaga ngayong Wednesday yan. Dahil isa po sa magaling at multi-awarded na actress sa ating bansa ay nasa Itbulaga studio. Walang iba kundi si Miss Perla Bautista. So, nanood po siya ng Itbulaga. Meron pa nga silang number dyan, oh. Talagang dumaan sila dyan sa Itbulaga para makita ang ating mga Kadabarkads. Samantalang, during therapy naman mga Kadabarkads, grabe po ang ginawa nitong si Ann Pereira. Talagang ang taas ng energy niya. Ang sabi tuloy ng ilang mga Kadabarkads natin sa live chat ng Itbulaga, halakaan, araw-araw ipapagawa sa'yo ng TBJ. Yung ginagawa mong yan, okay lang, di ba? Masaya naman po yung ginagawa nitong si Ann Pereira. Talagang nakakadagdag ng buhay ng segment po na therapy. Samantalang si Tito Soto naman po ay nakipag-meeting na sa mga sikat na composer. And nakapost po yan sa kanyang Instagram account. And makikita nga dito ang ginagawa nilang pag-meeting at paghahanda po sa kanilang mga binubuo na plano. Kung inyong natatandaan, nung nagkaroon po ng party-party, si Tito Sen kasama po ang ilang mga Dabarkads, nasabi niya po doon na gagawa niya po ng kanta sila Miles, si Karen,
si Atasha, si Maine, at ang Jowa Pau. So, possible na ito na po yun mga Kadaber Cards. Sinisimula na po ni Tito Soto. Samantalang pag-usapan naman natin tungkol dito sa nangyari po kay Diana Meneses na kung saan meron po siyang inamin dito po sa isang write-ups ng article. Sabi dito, very promising ang career ni Diana Meneses nang naging host or co-host siya ng top rating noon time show na Itbulaga noong 2007 hanggang 2012. So, bali 5 years siyang naging host ng Itbulaga. Katunayan niyan ay malaki daw ang naging pasasalamat nito sa nasabing show dahil dito siya nabigyan ng pagkakataon na makilala daw ng publiko. Gayunpaman daw ay nagkaroon daw siya ng falling out sa isang ehekutibo na hindi niya pinangalanan. Kaya napilitan daw siyang mag-resign sa nabanggit na programa noong nasa GMA7 pa ito. Naakusahan daw kasi siya noong nag-a-attitude nang i-request niya na ang mga ginagawa niya or dance performances ay dapat na i-rehearse at hindi i-prompto. Mula raw noon, inakala raw ng mga taga-produksyon na nagpapadiba siya. Hanggang na-feel na lang daw niya na nababawasan na palang exposure niya sa nasabing show. Minsan daw ay nandoon lang siya sa programa pero very minimal umano ang kanyang participation. Piling daw niya ay naitsapwera na siya kaya naisip niyang magpaalam na sa show. Gayunpaman, masasabing water under the bridge na raw naman ang lahat, lalo pa at nakakasama naman niya ang Tito Vic and Joey sa mga programa sa Net 25. So, ayun po pala ang dahilan mga Kadaber Cards kaya bigla pong nag-resign itong si Diana Meneses. Parang nawawala na po siya ng exposure dito po sa Itbulaga. So, iba pa po yung production noon iba po yung producer noon. Ito pa po ay hawak ng Tape Incorporated. And hindi natin kilala kung sino ba yung hekutibo na tinutukoy niya po na nagkaroon siya ng falling out. Gayunpaman, nilinaw niya po dito na maayos ang relasyon niya sa Tito Vic and Joey at nakakasama niya ito sa show sa Net 25. So, ibig sabihin, maayos yung relasyon niya sa Tito Vic and Joey. Kung baga, labas po ang Tito Vic and Joey sa problema po nitong si Diana Meneses. So, siguro, nagkaroon siya ng problema ay doon sa isang executive ng naturang programa. Meron pong mataas na posisyon sa Itbulaga. Ganun pa man, sana po itong si Diana Meneses ay makadalaw naman or makatapak dito po sa TV5 Itbulaga na kung saan iba na po ang mga producer ng naturang programa. TVJ na po at itong si Mr. Manny B. Pangilinan. Kaya sana naman makita natin ang ilang mga host or dating host ng programa dahil namimiss na po ito ng ating mga Kadaber Cards. Samantalang congratulations naman po pala dito kay Maha Salvador dahil isa po siya sa nakuhang ambassador ng Securities and Exchange Commission Philippines. Sabi nga dito, yesterday we navigated allowance and income islands where we engage with student and youth from various schools across Metro Manila. Our special guest ay si Ma Salvador and Mr. Rambo Nunez Ortega share their valuable insight on personal finance, investments, and their entrepreneurial journey. So hanggang dito na lamang po mga Kadaber Cards ang ating update at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta dito po sa DIRS 2.0. So ano po ang masasabi ninyo sa update natin and kay Miss Diana Meneses?